ng bagong tayong kondo sa Pasig, may isang elevator na matagal nang binabalot ng usap-usapan. Sabi nila, may extra floor raw ito. Isang palapag na wala sa panel at wala rin sa plano ng building. At kapag nadala ka roon, hindi ka na makakabalik. Pero syempre, hindi ito pinaniniwalaan ni Andrea, isang call center agent na bagong lipat sa Unit 5A. Practical siya. Walang paniniwala sa multo, sa espiritu, o sa mga chismis ng matandang kapitbahay. Lagi siyang umuwi ng 3:00 ng madaling araw galing night shift. Sanay sa puyat, sanay sa katahimikan ng gabi. Pero tuwing sasakay siya ng elevator, may kakaibang lamig. Parang may matang nakatingin sa kanya mula sa sulok. Parang may hininga sa batok niya tuwing mag-isa siya. Pero binabalewala lang niya. Isang madaling araw, habang pauwi, sumakay siyang muli sa elevator. Pagbukas ng pinto, may kasabay siyang batang lalaki. Wala pang 7 taong gulang siguro. Maputla ang balat, medyo basa ang buhok. Nakasandot shorts na puti. Tahimik lang. Hawak-hawak ang isang laruang pulang kotse. Nilingon siya ni Andrea. "Anong floor ka?" tanong niya. Tahimik lang ang bata. Walang imik. Pagdating sa 5th floor, bumukas ang pinto. "Pababa ka na ba?" tanong niya uli. Mumiti ang bata. "Dito na tayo, pero hindi mo pakita." Bago pa siya makapagtanong, biglang sumara ang pinto. Nag-vibrate ang elevator. Kumidlat sa labas. At dito na nagsimula ang kababalahan. Nagblink ang ilaw sa panel. 5, 6, 7, 7, error, 8, 9, 10. Biglang lumitaw ang code sa screen. F11. Napakunot-no si Andrea. Wala namang 11th floor dito ah. Tumigil ang elevator. Pagbukas ng pinto, isang madilim na hallway ang bumungad. Walang ilaw, basa ang sahig. May mga lumang karton, putik at basag na tiles. May amoy na parang lumang lupa, kalawang at basang semento. Sa kisame, kumikislap ang sirang ilaw. Blink, blink, blink. Lumabas si Andrea, dahan-dahang naglakad. Pinipilit huwag huminga ng malalim hanggang napatingin siya sa mga dingding. Mga larawan niya, lahat ng litrato. Si Andrea. Natutulog siya, naliligo, kumakain, nakatulala sa bintana ng unit niya. Mga kuhang hindi niya maalalang kinunan. Isang frame, nasa CR siya. Walang suot. Isa pa, natutulog siya, pero may itim na anino sa likod ng kama. Napaatras siya. Anong ibig sabihin nito? Pilit niyang pinindot ang closed door, pero walang nangyayari. Ayaw gumana ang buttons. Parang hindi siya pwedeng umalis. Mula sa dilim, may narinig siyang mga yapak. Maliit, basa, tumutunog sa sahig na parang may tubig. Tak, tak, tak. Lumabas ang bata, pero hindi na siya katulad kanina. Maputla ang balat, halos asul na. Tuguan ang paa,
Basang-basa ang buhok. Walang itim ang bata. Puro puti. Nakaawang ang bibig, pero walang tunog. Parang basang bangkay. Tumigil ito sa harap ni Andrea. Dinala na kita sa bahay ko. Dito ka na ngayon. Return to floor 5. Biglang nag-blink ang lahat ng ilaw. Umandar ulit ang elevator. 5, 4, 3, 2, 1. Pagbalik sa 5th floor, bumukas ulit ang pinto. Hindi na siya nag-isip. Tumakbo siya palabas. Diretso sa unit. Nanginginig. Umiiyak. Hindi makapaniwala sa nangyari. Kinabukasan, lumapit siya sa guard sa baba. Kuya, may bata po ba rito na nakatira sa building? Maliit, may laruan, basa ang buhok. Tahimik ang guard, tumingin sa kanya, nagbuntong hininga. May nawawala po dati, ma'am. Anak ng maintenance staff. Nahulog sa elevator shaft nung ginagawa pa lang tong building. Hindi na nahanap ang katawan. Nanlambot si Andrea. Pagbalik niya sa unit, gusto na niyang umalis. Humarap siya sa salamin sa banyo para magkilamos. At sa likod niya, ngiti sa salamin. May batang nakatayo, numingiti, basang-basa. Walang itim ang mga mata. Hawak pa rin ang laruang kotse. At sa salamin, sa hamog mula sa shower, may nakasulat na parang gamit ang daliri. 5A na ang bago kong bahay. At kung narating mo ang dulo ng kwentong ito, comment mo kung saan ka nanonood ngayon at anong oras. Dahil minsan, hindi lang ikaw ang nakikinig.